which is sad to say na guys, no, na alam mo mabigat sa loob kasi nga 'di ba papunta ka na ng Canada 'di ba? Tapos sabihin pa sa'yo kinancel dahil dito sa new implement regulations ng Canada, 'di ba? Ang sakit-sakit guys. Tapos ilang buwan, ilang mo hinintay, 'di ba? Salut! Bonsoir, bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. On est prêt Canada. Bonne année. Xinyin Kuala. Yan, no, guys. January na. January 27, no? Itong vlog na to. Upload natin to siguro mamaya-maya or bukas ko pa siya ma-upload. Pero, ayun nga. Bati na tayo ng Happy Chinese New Year, no? Para sa mga, ayun, nag-celebrate ng mga, Chinese New Year. So, we're still here in the Philippines at nag-aantay pa rin po ako ng flight. Yun nga, nasabi ko na nakaraang vlog. Sa ngayon guys is, nandito kami sa labas ngayon. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Ayan, no? Katrina Bacolod Grill. Sarap dyan guys, parang inasal. Pero sabi na mas masarap. Hindi pa ako nakakain eh. Papakarwash lang kasi kami dito. Ayan, no? Papakarwash yung Innova Red. Yan. Para less na rin doon sa time ko kasi dami kong ginawa. Yeah. So dito pa rin, no, pupunta kami sa supermarket ngayon guys, no, kaya ako pinakarwash yung yung sasakyan para at least less na rin doon sa time ko sa maghapon, no, kasi dami kong ginawang requirements ngayon, yung NBI, police clearance. So kailangan ko talaga yan eh, kahit sabihin nila hindi kailangan, pero pasan kailangan ko yan para less time na rin. Siyempre habang nagka-carwash, di ba, nag-grocery. Ayan. So, panoorin din natin. Meron daw mga nag-celebrate ng Chinese New Year sa loob ng dito Save More. Mga pampaswerte daw yung yung mga yun. Baka hawakan natin. Baka swertehin din tayo this 2025. Ayan, no? So, malay nyo, di ba? Sa dami nangyayari ngayon changes at mga, mga hindi magagandang news sa Canada, no? Tulad nung mga kaibigan mami, kaliwanag ko, no? So, lakad muna tayo. Yan, Chinese New Year na. Hi, salut. So, nandito na tayo ulit sa bahay guys. So, natapos na rin natin lahat-lahat yung mga ginawa nating kanina maghapon, no. So, nakakapagod talaga, no. Yung alam mo yung nasa isip mong marami kang hinahabol na oras, no. Hindi mo na kayang pagsabay-sabayin kaya kailangan mo na yung iba, kailangan mong gumastos minsan. Siyempre, kailangan natin minsan gumastos para lang at least matugunan natin yung ibang oras natin, no. Ma-cover up natin yung ibang time natin doon sa mga ibang bagay na ilalaan pa natin. So, ganun kasi yung ginawa ko ngayong araw na to guys, no. Which is, ayun, kumuha tayo ng mga documents natin for police clearance, NBI. Para sa akin kasi kailangan ko yun. Even natapos na ako sa lahat ng requirements is nag-renew ulit ako para lang at least for may additional documents din. For in case na nasa Canada na ako, di ba? Magamit ko siya. Kasi once na nasa Canada na ako, I think mahal ang magproseso ng papers doon, which is wala pa akong ganong kalagang pera, na which is I think $90, $100 para sa akin kasi malaki yun at hindi ko pa kaya gumastos ng ganun, no? So, which is yun yung mga ginawa ko. Plus, kasama ko rin yung family ko. Siyempre, nag-grocery pa kami. Ang dami ko talagang ginawa sa maghapon. At isa pa sa mga iniisip ko, no, yung kalungkutan na nararamdaman ng mga kasamahan ko, yung mga kaibigan ko nasa Canada, i-share ko yan sa inyo, no? Yung kaibigan ko kasi, nasa cleaning company sila, no? Which is, marami silang temporary foreign workers doon, which is iba-ibang lahi. Ang nakakalungkot kasi is binigyan sila ng
email no ng notes na sabi ata sa kanila na ano na under the new regulations only 10% of the company workforce can consist of temporary workers, sabi. Yun nga, unfortunately, this means that work permit renewal not be possible on these categories. Yan ang na-receive nila. So, nababahala sila na baka nga yung konti na lang ang i-renew sa kanila. Possible pa nga daw, which is yung mga skills lang, yung mga i-renew, yung meron mga added skills, yung mga talagang iisa lang yung mga nalalaman sa pagtatrabaho, which is hindi magiging interesado yung company. So, sa dami nila guys, no, alam mo yun. Tapos, isa pa sa nagpahirap guys, yung mga ibang Pilipino na pupunta pala ng Canada guys, kinancel na yung visa nila. Which is sad to say na guys, no, na alam mo, mabigat sa loob. Kasi nga, di ba, papunta ka na ng Canada eh, di ba? Tapos, sabihin pa sa'yo, kinancel dahil dito sa new implement regulations ng Canada, di ba? Ang sakit-sakit guys. Tapos ilang buwan, ilang mo hinintay, di ba? Which is talagang nakakadurog ng puso talaga na, alam mo yun, parang binagsakan ka, pero ayun nga, sabi nga namin na magdasal lang sila, baka hindi talaga para sa kanila, which is may dahilan naman nangyayari ito. Malay mo is hindi man sila para sa Canada, which is sa ibang bansa pala sila, or maging dito sa Pilipinas. Lahat naman guys kasi merong different pathways na naging success tayo, no, which is sana wag tayong panghinaan ng loob. Katulad ko talaga guys, no, pinanghinaan din talaga ako ng loob dito dahil which is matagal din hindi nagparamdam yung agency sa amin, no, which is natapos na lahat. Kung napanood niyo yung previous video ko, ilalagay ko sa link below, no, sa may descriptions ko yung previous vlog ko para mapanood niyo, no, na hindi sila nagparamdam. Which is, ayun, sa ngayon okay na kasi meron na kaming date kung kailan ang pero hindi ko pa siya i-vlog ngayon. Susunod pa kasi waiting pa ako dun sa plane ticket, pero sinabihan na kami. Kaya nagpe-prepared na ako, kaya nga inayos ko lahat ng mga papers ko. So pag-usapan nga natin to guys yung tungkol dito sa sa reduced work permit duration din. Isa rin dun sa kinababahala nila, no, na dating 2 years ginawa na lang daw 1 year. Yun yung sabi nila para dun sa low wage stream categories. So, di ba? From 2 years, naging 1 year. Isa rin yun sa, nakakabahala, no? Kasi nga, di ba? Sipin mo yun, marami silang plano. Siyempre, financially, guys, marami silang supportan sa Pilipinas. May mga pangarap. Within 1 year lang, hindi ka marirenew. So, isa rin yun, guys, na nakakabahala naman talaga, no? Which is, kung i-compare natin sa ibang bansa, sa Taiwan, sa Middle East, which is may mga contracts silang 3 years, yung iba nga 2 years, which is renewable naman, di ba? Which is pwede ka pa maghanap. Hindi katulad talaga sa Canada na nasa ngayong sitwasyon, once na hindi ka na ma-renew, talagang uwi ka, which is masakit. Kasi nga, di ba, nandun na yung dream mo eh. Hindi ko naman sinabing doon lang yung sa Canada dream mo, yung sinabi ko kanina na meron tayong different pathways, guys, no? Pero mahirap lang kasi, guys, no? Yung stable na doon, nandun na yung mga family nila. Di ba, hirap nang mag-isip kung paano yung solusyon nila doon sa mga financial nila, sa trabaho nila, tapos ganito pa yung mangyayari. So, which is talagang nakakabahala. Then, dagdag pa natin guys, no, yung tungkol dito sa LMIA refusal, kasi nga daw, hindi na marirenew hindi daw ma-approvehan ng mga LMIA sa may mga unemployment rate na 6% or higher, sabi nila, no? So, i-check nyo guys dito sa Canada IRCC, no, kung saang area meron yung mga unemployment rate na 6% or higher, guys, which is may hirapan kayo mag-process ng LMIA. Based po yan guys dito sa sa website nila na ipo-post ko dito. So, for example, no, meron tayong i-post dito guys, no, para makita nyo, no. For example, no, hanapin natin yung dito sa left column. Meron ditong, hanapin ko yung lugar ko, no, yung Quebec, sabihin na lang natin, yung Montreal. So, dito guys, no, sa first column niya, meron natang 7% unemployed, ang taas. Pero nung pagdating naman ng October 11 to January 9, 2025, meron na siyang, I think, 6.8%. And then, from January 10 to April 2025, meron na siyang 6.2. So, bumababa, no? Sa good news niyan, kung bumaba pa siya. Diba? So, dito pa lang po, guys, i-research nyo na kung saan unemployment area yung may mas mababang rate
para nang sa ganon, meron kayong decided factor kung saan kayo target na magtrabaho, 'di ba? Or sakali man sa student, di ko kasi masyadong kabisado sa student pathway, pwede rin siguro nating ibasehan dito. Correct me if I'm wrong, ha? Guys, hindi tayo professional consultant or immigration guys, no? Based lamang ito sa nababasa natin at sa napapanood natin news dito sa Canada. So, yun guys ang nakakabahala sa akin, no, sa habang nandito pa sa Pilipinas. Kaya naman dito pa lang guys, talagang nagpe-prepare na kami kung ano dapat yung mga naming gawin, no, para pagdating namin ng Canada, no. Sabi nga nila, not to be scared but to be prepared, 'di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Mas maganda na yung prepared ka kaysa matakot ka, para nang sa ganun kahit mapauwi ka, at least prepared ka, 'di ba? Ay, talagang ang dami talagang nangyayari guys, no. So, ayun. Yun lang po sa araw na ito guys, no. Maraming salamat po para doon sa bago nating subscriber dyan. Maraming salamat. Dagdagan na naman po tayo. Kahit konti pa lang po yung subscriber ko, pero maraming salamat. Na-appreciate ko po yan at lalo pa po ako motivate. So guys, mag-comment naman po kayo sa akin guys kung may mga dapat pa ba akong baguhin, gano'n. Siyempre, hindi naman tayo ganun ka-professional guys, no. Ito lamang po is yung mga experience ko lamang po at nagbablog po ako para masubaybayan niyo po at may matutunan kayo na habang nandito pa ako sa Pilipinas, paano ako nag-umpisa papuntang Canada, di ba guys? So, ayun, mag-subscribe po kayo para ma-update ko pa po kayo sa aking susunod na mga vlog. At lalo pa ako ma-motivate, lalo po sa pag-discuss ng mga klaseng issue at na-share ko po sa inyo yung mga nangyayari sa akin sa Pilipinas at mga next time baka makatulong po ako sa inyo, di ba? Baka may pulot po kayong aral sa aking mga videos. Maraming salamat po. Yun naman po, no? Don't forget to like and subscribe. Baby, please don't kill my vibe. Taking flights cause I'm tryna